Change oil tayo guys. Hyundai Ion. So change oil tayo dahil kakaiba na yung amoy niya guys. Iba na yung amoy niya. Yung parang amoy ano na, nasusunog na ano, oil. Kumbaga nawala na yung viscosity level niya. So i-drain natin muna para makita ninyo. Maya maya ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura ng langis niya. Reminders lang sa mga owners, kailangan wag nyo pabayaan sa langis dahil importante ang langis sa lubrication. Ang tendency kasi nito guys ay magka oil sludge, magbara yung system ng oil gallery at mabilis mag init yung makina dahil wala na siyang viscosity level. So pag wala ng viscosity level, mabilis uminit ang makina na parang nagsusunog or piprito ng langis. Yun ang mapapansin ninyo. Pagbukas ninyo ng hood, parang iba yung amoy ng makina. Yung parang mantika na natuyo sa kawali, nasunog. So yan yung indication na wala ng viscosity level ang oil ninyo. Pangalawa ay yung amoy sa tambutso. Kakaiba na ang amoy. So yan, i-drain natin muna para makita ninyo guys, para magkaroon kayo ng idea na kailangan palang lagyan ng bagong langis o mag-change oil. So yan yung ano natin, indication ng ano, langis na wala na ng viscosity level. So i-drain natin muna at titingnan din natin yung oil filter na kung anong kondisyon, kasi mas maraming dumi sa oil filter kaysa yung na-drain na langis. So Hyundai Ion to, so kailangan may alagaan nyo ng langis kasi importante talaga yan. Kaya nito kakaiba na yung kulay niya, parang kulay ano na, mocha brown black, hindi na mocha brown, mocha black na to, choco brown or choco black. So ang issue nito guys ay may mga lagutok ganyan, sinama na itong pag change oil kasi gagamitin ng customer ng malayo-layo biyahe, so kailangan kondisyon. So mayroon ding tunog dito sa may transmission. Ngayon titingnan natin kung may langis pa ba ito, kasi baka maya nanunuyo na rin to. So yan yung ano natin, titingnan natin kung may langis pa ba ito. Susundutin lang natin dito sa may transmission na rin. So antayin natin na mag last drop na yan. Ngayon na. So ito kalug-kalugin din ninyo ito minsan kasi may mga maluwag itong cover na to, itong plastic cover na to. Alugin ninyo, baka maluwag, baka yan lang yung tumutunog na lagutok. So kagaya nito, ganonin ninyo. So mahigpit naman yung tornilyo na dalawa. So may tornilyo dito at saka dito. So mahigpit naman siya. Okay naman dito. Alugin lang ninyo yan kung wala ba siyang alog. Ayun, saka mga bolt na nakakabit,
Tingnan din ninyo baka maya naglulos. So ito. Ano? Open. Tingnan mo nga doon mga ano sa loob. Yung pedal doon sa loob ng sasakyan. Yung pedal Oo. Oo. Yung banda rito sa pinto. Magano-gano. Yan. So ito guys, na-drain na natin guys. So yan yung kulay niya. So nagpo-foaming na siya guys. Sa sobrang baba na ng viscosity level niya, yung oil nagpo-foaming na. Bulaan na. Akala mo yung scramble shake. Tapos dito makikita mo na parang tubig na lang. Ayan, oh. Parang tubig na lang siya. Ayan. So grabe na yung sunog ng oil niya. Grabe na yung pagkasunog. Ayan, oh. Ayan. Sunog na yung oil niya. So yan guys yung langis na nakuha natin. So tingnan natin yung number nito. So ito titingnan natin kung gaano nakaluma to. 16. So yung iba nito nabubura na yung number ay yung pangalan niya at saka number dito T600. So ganyan kadumi yung langis. So kailangan boss tingnan natin kung parehas to. 101 man yan. 101. Parehas. Pareho yung butas. So tapatin natin dito guys. So kailangan itong butas na to, kung 6 na butas, 6 dapat na butas dito. Yan. Tapos pagtapatin natin kung parehas yung lapad ng guma. So babakat yan siya. Yan. So bumakat siya guys. Ayan. So parehas yung lapad ng guma. Tapos ito parehas. So kakabit natin to dito. Yan. Yan natin ikabit. Kailangan tamang higpit lang. Pwede kamay lang higpit. Pagka hindi na kaya higpitan, yun na yun. Kasi maliit lang naman to. Yan. So ito yung langis natin.
sugar candy. Okay na pa?